At sa report niya, may reward list, nagsisimula po sa 10,000 pesos sa ordinaryong drug user or courier or street peddler. So 10,000 po. Pagka medyo may posisyon, barangay captain o mayor, tumataas po yung presyo. Magkano pag mayor po? Ang alam ko parang 50,000 po. At gumawa po kami ng report na minamap po namin kung saan nangyayari yung mga patayan, at yun po, karamihan sa mga patayan ay nangyayari sa Caloocan, sa Manila, sa Manaba at sa Quezon City. Sa Quezon City, ang pinakamaraming pangyayaring patayan ay doon po sa Station 6, kung saan si Colonel Patay yung commander at that time. Talagang kaindik-indik ito ah. Watch the full highlights video. We formed this Quadcom, headed by our chairman, Ace Barbers, ang ating chairman ng Dangerous Drugs. Kanina, sabi natin, ang pag-uusapan natin is only EJK, that is human rights. Nandito si Chairman Benny. At yung POGO, we will tackle it next week. And the public order and safety, and the public accounts. And this is for the first time in the history, this 19th Congress will make an history. We will reshape our country. Tulungan niyo po kami, mga kawani natin sa gobyerno, my fellow workers in government. We will lead to reshape this country for our young and future generation. Diniscuss po natin kanina, drugs. EJK. Pag nagbenta ka ng drugs, mapupunta sa pagbili ng mga lupa. That's number 2. Number 3, pag nakabili ka ng drugs, nagbenta ka ng drugs, ng droga, mag-aaway kayo, magpapatayan kayo. That is EJK. Number 4, pag marami na kayong pera, mamimili po kayo ng lupa. Hindi nyo alam kung saan nyo dadalhin yung mga pera nyo na nakita nyo dito sa droga. In summation of all of this is the Quadcom. So, Father, ano pa si Father? Si Bishop, andito pa. Kami po, we are the members of 19th Congress with my fellow congresspersons. Nagpapasalamat po kami. Napaka-importante po nitong Quadcom na to. Ano po ako, journalist ng dati ng Reuters. So, ang ginawa po ng Reuters, gumawa po siya ng maraming storya, at least 10 special reports from April 2016 up to December 2017. 10 reports po yan, special reports about the drug war ni Pangulong Duterte. And in the final report in December, we said that the PNP has, at that time, si General Bato, ang PNP chief, has personally handpicked several policemen assigned in the Davao area, Davao region, including Colonel Patay, at that time, who was from Tagum, and assigned them in Station 6 in Quezon City, sa Batasan. And for several months that they were in Quezon City, naging ground zero po ng EJK o ng drug war killings yung Quezon City, at more than 100 people were killed during those times, no? Yung sa aming investigation, no, meron po silang social media accounts, ito mga member ng Davao Boys, ang tawag namin, na nagmamalaki sila na kung ang drug addiction daw o drug problem ng ating bansa a disease, sila daw po ang cure. At may isa pa lang sabi na ano bang special skills nyo, bakit kayo dinala sa Quezon City? At sinasabi ng isa na ang special skills daw nila ay kill, no? So
lahat po nung ano, na records nung at that time, nung 2016, masyado pong mapait ang ating PNP sa mga reporters. Lahat po ng kanilang progress report, special report, mga ballistic report, autopsy report, binibigay po sa ating mga reporters. Kaya nakapag-compile po kami ng maraming reports galing sa pulisya all over Metro Manila. Lahat ng drug war killings. At gumawa po kami ng report na minamap po namin kung saan nangyayari yung mga patayan at yun po karamihan sa mga patayan ay nangyayari sa Caloocan, sa Manila, sa Manaba at sa Quezon City. Sa Quezon City, ang pinakamaraming pangyayaring patayan ay doon po sa Station 6 kung saan si Colonel Patay yung commander at that time. So, dahil po dyan, yung aming report nakatawag ng pansin. Actually, Your Honors, hindi lang po ang Reuters ang gumagawa ng drug war stories. Lahat po ng media, local at foreign, ay gumagawa po ng drug war stories. Pero kami lang po ang nagtiyaga na magsulat mula umpisa hanggang dulo para pakita na sinasabi namin na ang mga pumapatay, pati yung sinasabi nilang riding in tandem at vigilante, ay pwedeng pulis din po ang gumagawa. In other words, Mr. Mogato, you were saying that you have a direct communication with the different station commanders all over the NCR during that time? Nung simula po, meron kayong parang text group? Wala pong text group. Kasi binibigay po nila yung report yung kopya. So in other words, lahat ng mga nung una po, from July 2016 hanggang December 2016, napakabait po ng ating mga pulis at sinishare po nila lahat ng data. Kasi pag may patayan po sa gabi, sumasama po yung mga reporter, hindi lang po Reuters, lahat po ng mga photographers at reporters sumasama po sa mga punerarya na may pick up ng patay. So hindi lang po yung namatay sa nanlaban, pati yung mga itinatapon sa mga vacant lots, no? So, yung mga may masking tape, may mga karatula. So, kailan siya natigil? Kailan sila nagigpet sa mga reporters on not relating anymore those reported killings? Pagdating po ng Abril 2017, nung mag-file po ng kaso si Senator Trillanes sa ICC, nagsara na po ang gripo ng ating PNP. Wala na po silang binibigay na report sa amin. Pati po yung pamilya ng mga biktima ay hindi na rin binibigyan ng report. Pero sino nagsabi sa inyo, Mr. Mogato, na ang presyo po doon sa mga personalidad na papatayin nagre-range from 20,000 to 60,000? Kasi you were saying before, di ba? Meron kayong sinasabi na sinabi sa inyo ni General Mendoza. Si General Mendoza po kasi gumawa siya ng isang special report on EJK na sinabit niya po sa CBCP at that time. Ang alam ko, ang pinagbigay niya ng kopya ay si Father Intengan. At sa report niya, may reward list nagsisimula po sa 10,000 pesos sa ordinaryong drug user or courier or street peddler. So 10,000 po. Pagka medyo may posisyon, barangay captain o mayor, tumataas po yung presyo. Magkano pag mayor po? Ang alam ko parang 50,000 po. Pag congressman? Ay, wala po eh. Wala naman na. Hindi ko po alam kung may member ng Congress na involved. Anyway, meron din po kayo sinabi na active pa yung isang PNP ngayon na nandito po sa loob ng ating pong PNP organization. Pero during that time, you were not able to reveal it, correct? Opo, kasi meron po kaming pangako doon sa police officer na hindi po namin siya bibigay yung identity.
Kasi alam niyo po, yung mga reporters po, kami mga journalists, nabubuhay sa trust ng aming mga Yeah. sources. So ayaw po namin sirain yun. Yung active officer po na yun, ibinigay po sa amin ni General. Kasi nalaman po ng mga editors ko na hearsay lang po yung report ni General. Kasi hindi po siya yung actual na nakakaalam nung Oplan double barrel at nung kalakaran o nung reward list. Kaya ang sabi namin, kung pwede mo kaming ipakilala dun sa iyong source na mismong nakakaalam nung kalakaran. Kaya isinama po niya sa isang meeting sa isang restaurant sa Green Hills itong active duty na PNP officer para ikwento sa amin yung kalakaran. Pati yung sinasabi ng polis na, kasi nga, nung unang panahon, pagka nagkakaroon lang ng laban, hindi lahat namamatay, may tumatayo. No? Kung maalala nyo, may pinakita kayong video, yung kay Murillo na nabuhay siya. No? So, because of that, nag-meeting uli yung mga PNP, ang sinabing, huwag nyo nang buhayin yung mga suspect. So, meron po kaming storya na ginawa yung dead on arrival. Kasi nga po, pinapatay na yung mga drug war victim bago pa dumating na ospital. At paano po naming nalaman na pinapatay? Kasi sa autopsy report, lumalabas na yung mga tao po ay binaril ng malapitan. Paano po malaman na binaril ng malapitan? Kasi meron pong tattooing sa katawan at sa ulo yung mga biktima. Kasi kung nagkaroon po ng encounter o labanan, wala po yung tattooing kasi malayo no? Malayo po yung, wala pong gunpowder burns dun sa katawan ng namamatay. Ito po, sabi ng doktor, malapit, no? Kasi nga may tattooing at pati yung trajectory ng bullets hindi nagsasuggest na may encounter. So talagang tinutuloy na po yung mga ilang drug war victims para hindi na mabuhay at tumayo. Kasi maraming insidente na tumatayo yung kanilang nabaril pag dumarating na yung soko para mag-imbestiga. Okay, Mr. Chairman, kasi we have already somehow established yung killings doon sa correctional. And this time, this is something that we have to focus as well. Dahil marami po yung mga biktima na namatayan. According sa kanina kay kay Mr. Jokno, more than at least a little bit of 20,000 no? Ang naging biktima po nitong drug on war.